Majestic is your name. Hello and good morning. Welcome to Moments of Grace. Time check is 5:01 in the morning. Today is a very beautiful Wednesday morning. And it is the second Wednesday para pa sa buwan ng Agosto. And today is August 12, 2026. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Magnolia and kapare ko po ngayon si Kuya LK Indamon. Sana po isamahan ninyo kami sa loob po ng isang oras. Wednesday ngayon ha. So kita-kits po tayo sa ating mga churches later para po sa ating mga midweek prayer meetings. Good morning, Ate Yana. And of course, to Mama Luz Alag. Hello po sa inyo ni Papa Billy. To Oni Lariz, Miles Allison, to May Ann, and Ate Iris Prado. Magandang umaga sa inyo ni Kuya Ray. To Ma'am Sally Miranda, hello and good morning. And of course, to Mama Lil Stan, katabi ang kanyang radyo ngayon. And sa Ate Nani Albania. Of course, si Pastor Elsa Banaag and Nanay Thelma Manreal. Alas 5:02 na po ng umaga. Hello po sa inyo, Ate Tiding. Ano po yung ating mga hinahanda ngayon? Alam niyo po, okay lang na simple yung ating mga pagkain ngayong umagang ito. Kung ano lang ang meron, yun na po tayo. And of course, no, sana po ay medyo binabawas-bawasan daw po natin yung mga ultra-processed food, sabi nga nila. So, eat a healthy breakfast today. Yan din po ang aking paalala para po sa aking sarili. Good morning to you, Ate Lorne, and to Ate Yoli Mendoza. Winner's Day today. Ay, bago na naman ito ha. Winner's Day today. And lahat tayo ay winner kapag si Lord ang ating coach and consultant. Totoo, no? Ang mga coaches, para sila po ay maging maganda ang resulta ng kanilang pagtitrain sa kanilang mga athletes, dapat pinaniniwalaan sila. 'Di ba? Kasi si coach, si consultant, nakikita niya ang big picture. Tayo hindi. Ang nakikita lamang natin kung ano yung nasa harap natin. So tama nga, no, Ate Yoli Mendoza. Maraming salamat for reminding us na si Lord po talaga yung ating coach, yung ating consultant, at hindi lamang siya pinapakinggan but ginagawa din kung ano ang kanyang sinasabi. 'Di ba, Ma'am Chi Jimenez? Hello and good morning. Nako, gusto ko po itong quote na sinabi po ni Ma'am Chi Jimenez. Sabi niya pa, stumbling is a part of learning how to walk with Christ. Wala naman talagang perfect sa atin mga ka-moments, di ba? We can try and we are going to give our best. Pero meron talagang minsan, no, na natitisod. Kahit nga ako, no, acrobatic ako by nature. So kahit na flat po yung surface, bigla na lang ako natatapilok. Alam mo yun yung mga ganong drama sa buhay. Lalo na pag medyo mabato-bato na yan, maslide. Nako, kailangan ko talaga ng ka-holding hands. Pero buti na lang, sabi nga ni Ma'am Chi Jimenez, lahat po ng ating pagtumba ay pwede po tayong tumayo and matuto doon po sa ating pagkakatumba. Huwag na natin gawin uli kasi hindi na po tama yung ganon. Alas 5:04 na po ng umaga. Hello and good morning, Ate Doricas, to Mama Lorne, and of course to Pastor Dave Marayag. Let us wake up, rise and shine for God's glory. Nako, gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin ngayon. Karirin mo yan, ka-moments, no? Sarapan mo pagluto mo pag ikaw ay tagalinis. Nako, linisan mo ng bonggang-bongga ang inassign sa iyo because that is your worship para sa Panginoon. Sabi nga, di ba, whether you eat or drink, you do everything for the honor and glory of God. Good morning, Ate Mercy, Sir Ellie Donghouse, sa lahat po ng mga taga King Pantukan. Hello and good morning. Nako, bigla akong nag-crave ng instant pansit canton, Sir Ellie. Pero kakasabi ko lang na, bawas-bawasan yung mga ultra-processed foods. Good morning sa iyo, Sir Ellie, and to Ma'am Faith as well. Hello and good morning and happy listening, Ana Lorma Malaga, and kay Mama Lourdes de la Cruz Lerian na nakikinig sa radyo ngayon. Ang anak na sa internet, ang nanay na sa radyo. Good morning to you, Ate Nani Epifanio, Ma'am Dinah Alion, and Ate Agnes Dallas Reyes. Wednesday po ngayon. So konting bilis-bilis mga ka-moments kasi alas 5:05 na po ng umaga. And as always, no, sabi nga ni Ma'am Chi Jimenez, ang pag-stumble parte ng buhay pero dapat natututo tayo. So every day na ang aking pagkatisod ay itong hindi pag-end ng tama. No? So susubukan ko na naman ngayon. Sana naman ay mag-succeed. Hello to you, Sir Nards Tiangco. Magandang hapon po. And grabe, no, abundant daw ang fruits dyan din sa kanila sa kung nasaan siya ngayon, ano? And pero walang ibang varieties, wala daw durian, walang mangosteen.
Nako, Sir Nards, dito kasi ano ngayon, no? Kadayawan season, bumabaha po ang mga prutas. Kuya Elkin, pwede niyo po akong pasukin sandali kasi namatay yung aking ilaw. Hello to you, Ma'am Janiza Leoderes. Magandang hapon. Thursday na po ba dyan sa inyo, Ma'am Janiza? Bakit parang bigla kang nag-advance, Ma'am? Tuesday pa siguro sa'yo? Sa amin dito ay Wednesday na. Good morning to you, Ate Teresa Lamantas, to Boyet Lorenzana, and to Del G. Foliante. Magandang umaga. Hello to you, Ate Neneth Encarnacion, and to Ma'am Madeline Fernando ng kung nasaan ka man na parte ngayon ng mundo, Ma'am Madeline, ingat-ingat po. Pati yung mga nasa Luzon, ha? Kasi nandyan pa rin po yung tubig baha. Huwag po tayo masyadong magpapaka-hero, ha? At lulusong-lusong sa mga baha. Kasi alam niyo naman po ang leptospirosis at iba pa. Good morning to you, Ate Georgie Monteverde, to Ma'am Jennifer Barbosa, Sir TJ Pearl, Sir. Magandang umaga po. Naku, Sir, meron akong na-receive na radio message. May pa-meritorious medal award ang mga tao-tao. So hello po sa inyo dyan, sir, and good morning. Hello to you, Ate Flor Gokong, to Ate Christy Manatad, Tita Fully. Hello and good morning, and of course to Ate Maricel Maubay. Magandang umaga, and to Pastor Ed Lowy and Ate Diday na nakikinig palagi sa ating programa. Salamat po sa mga nasa radyo ang kanilang katabi. And of course, kay Papa Dodong and Mama Inday also. Hello and happy listening sa mga na-sharean po ni Ate Yoli Mendoza ng program natin. Ako mga ka-moments, maraming salamat ha, because kayo din po ay mga missionaries whenever you share our program. No, pag ikaw ay na-encourage, sana yung iba ay ma-encourage din. Diba? Ate Dangsky Galicto, kaya we are so, I'm so thankful pag kayo po ay nag-share. God bless you po. Kuya Koy Jr., hello and good morning. And sa iyong magandang asawa, hello and happy listening sa inyong lahat. To Ate Celso Candari and Mamedi Rose Medina. Mga ka-moments, tara na, samahan nyo na ako magpasalamat sa Panginoon because time check is 5:08 in the morning. Ate Mercy, Ma'am Julie, and Ate Mami Tita Malu, Madamba Maria, Tita Malu, Madamba Raagas. Ayun, grabe, ang oras ay 5:08 pa ng umaga pero nagganda, buhol-buhol na yung ating dila. Ate Bambi Francisco, hello and good morning. And sa mga nasa Kingdom of Saudi Arabia ngayon, 12:08 ng umaga sa inyo. Good morning po, Ate Celsa Kandari. Tara na mga ka-moments, join me as we thank God for this brand new day. Our Heavenly Father, Lord, we just want to praise you and thank you for giving us another opportunity to open our eyes once again. Thank you, O Lord God, for the privilege na kami po ay makapag-serve sa inyo and makapag-bless ng ibang tao na nakapalibot po sa amin. Lord, patawad po sa mga kasalanang nagawa namin kahapon. Today, O Lord, I pray that we are going to do better. Gaya nga na sinabi ni Ma'am Shi Jimenez, normal po sa amin ng mga taong makasalanan na matisod. Pero sana, O Lord, kami po na medyo natisod, natumba ngayon, masakit man, nakakahiyaman, pero sa araw na ito, oh Lord, I pray na kami po ay bigyan nyo ng courage na bumangon once again. People will judge us, oh Lord. No matter how hard we explain, they will always judge us. Pero Lord, salamat because kung kami ay nakatuon lamang aming mga mata sa inyo, hindi nyo pa po kami ginajudge. Bagkus, O Lord, ini-embrace nyo po kami, hinahawakan nyo po yung aming kamay habang kami po ay patuloy na nagbabago at nag-i-improve. Lord, masasaktan po ang iba sa amin ngayon. Matatakot, magwo-worry sa mga balitang maririnig namin. But Father, as early as now, we're going to choose to surrender everything into your hands and care. We cannot control our circumstances, so kayo na po ang bahala. Lord, mangusap po kayo sa amin sa araw na ito. Marami po sa amin ang pagod, O Lord. Marami po sa amin ang gusto ng bumitaw. So Lord, I pray that you're going to break our hearts open so that we are going to be receptive sa inyong message for us today. Gamitin niyo po kami, O Lord, for your honor and glory today. In Jesus' name we pray. Amen. Akala ko dati nung una ako'y wala ng pag-asa. Naghanap ako ng ligaya kahit konting
sa kayamanan, sa kalakasan o sa kapangyarihan man. Ito'y sa kamatayan mo para sa buhay ko. Kahit di karapat-dapat, ako'y iyong inangan. Ibibigay ko ang lahat sa iyo, dahil ikaw ang kasiyahang higit pa sa sapat. Ngayon, nandito ka na, o Diyos, ikaw ang pag-asa. Dati pa ikot-ikot lamang, ngayon'y buhay ko'y pinasayang at pinakita mo ang lahat nito'y nasa iyo lamang. Ang aking buhay, katotohanan, kagalakan. Ito'y sa kamatayan mo para sa buhay ko. Di karapat-dapat, ako'y iyong inangan. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ikaw ang kasiyahang higit pa sa sapat. Sa sapat, sa sapat, sapat. Ito'y sa kamatayan mo para sa buhay ko. Di karapat-dapat, ako'y iyong inangan. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ikaw ang kasiyahang higit pa sa sapat. It is now 5:14. Hello to you, Ate Catherine Amor, and sa lahat ng mga nagagandahan at tagpopogihang mga tindero at tindera dyan sa Larayan 2000. Hello po and good morning sa inyo. Naku, sana, Ate Catherine, no, ako'y maka-visit dyan one of these days. Mga ka-moments, it is already 5:14. Wala pong magtatampo kapag hindi ko po nabasa lahat. Yan po'y napusuan na ibig sabihin. Nakita ko na po and ako'y nagpapasalamat na kayo po'y nandyan. Unahin na po natin ngayon. Ma'am Vivian Te, hello. Unahin na po natin ngayon yung atin pong Devo for today because napaka-limited po ng ating oras. Good morning muna and happy listening, Ate Candy, Rafina, and Kuya Arnold. We are going to pray for you. Neuro check-up ni Kedge mamaya. And nako, Kuya Arnold, God bless you. Hello to you, Pastor Lloyds Gallardo. Thank you so much for tuning in. Nakapunta na po tayo sa ating verse for today because we have limited time. Hello to you, mga ka-moments na nasa radyo at nasa internet. Ihanda na po natin yung ating mga puso. Tayo man po'y masaktan, but if God is going to remind us today, we are going to be grateful. So if you have your Bibles with you, this is a very familiar verse found in Galatians chapter 6, verse 9. Galatians 6:9 says, "And let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap if we do not give up." Alam niyo po, sinulat ni Apostle Paul itong Galatians na ito doon po sa Galatian churches sa rehiyon po ng Galatia. Nung panahon kasi na yon na sinusulat ito ni Apostle Paul for them, this love letter na binigay niya doon sa mga taga-Galatian.
marami kasing mga false teachers nung panahon na yon na sinasabi na, ay nako, Christ is not enough. Dapat gawin mo pa rin yung law kasi it is Christ plus law, yung mga ganyan. So si Paul na bahala at nagsulat siya doon sa mga taga-Galatians about this. He was passionately defending na hindi, it is the gospel of grace and salvation by faith in Jesus Christ alone. Tapos ang kwento. No? Fulfilled na po yung law nung namatay si Jesus. So, yun yung konteksto. Bakit ito sinabi ni Apostle Paul? Ang dami kasing mga believers that time, no, na sobra nang nahihirapan, napapagod, nadi-discouraged because they were sowing in the flesh, hindi in the spirit. Kaya nakakapagod talagang gumawa ng mabuti kapag yung ating gusto ay photo op lang, kapag yung ating gusto ay ma-appreciate lang. No? So, ganun yung context na pinanggalingan ni Apostle Paul when he wrote this, Galatians chapter 6 verse 9. And sa totoo lang naman, nakakapagod gumawa ng mabuti. Huwag na tayong maglokohan mga ka-moments kasi tayo po yung mga tao lang. Gusto rin natin na-appreciate. Di ba, nagbigay ako sa iyo ng suka. Gusto ko rin naman, no, nasabihin mo na, uy, alam mo, ang sarap ng suka. Grabe, the best suka. Yung mga ganyan. Bigay ka ng bigay, nakakalimutan ka palagi. Nakakainis yun, di ba? Na parang, uy, ano ka ba naman, Magnolia? Monthly ako nagsusupport, wala man lang pa thank you dyan. 'Di ba minsan, ganun po yung ating puso kapag tayo nagbibigay. Yun yung problema. Kaya tayo napapagod because ang ating pagbigay, yung ating pag-sow, yung ating pag-share is hindi po bukal sa puso natin. It is out of the human flesh na gustong magbigay so that meron tayong makuha in the end. When the Apostle Paul said, "Let us not grow weary of doing good," hindi niya sinabing you may be weary, no? Let us not grow weary if hindi lagi niyang paalala sa atin dito na hindi imposible or hindi katang-isip lang na tayo napapagod. The Apostle Paul assumes na tayo po ay napapagod and the temptation to get tired and give up is real. So alam ni Apostle Paul yun. Hindi niya sinasabing, ay, isip mo lang yan, mind over matter. Hindi niya sinabi, in-acknowledge niya na the reality of getting tired in doing good is totoo. And doing good is difficult because sometimes the work is so demanding. Ilan lang kayo sa opisina ninyo? 3 kayo, pero good for 6 or 9 katao. Ang ginagawa ninyo, nakakapagod, di ba? Nakaka-discourage. And yet, Paul is reminding us, do not grow weary in doing good. Siguro, bakit ka pagod? Bakit ka discouraged today? Kasi ang daming opposition. Wala ka namang ibang gustong gawin kung hindi for the company. And then, ang daming nagpo-push back. Nakakapagod yun, di ba? And sometimes, we get weary, we get tired, we get discouraged kung hindi po natin nakukuha agad yung resulta na gusto natin. Or siguro, hindi tayo napapasalamatan. Whether it be in the ministry, kasi sa totoo lang, no, isa sa mga nakakapagod talaga na quote-unquote profession is if you are a spiritual frontliner. Kasi people will think na, oh, bakit ka kumakain ng masarap? Di ba missionary ka? Di ba worker ka? Di ba pastor ka? Na para talagang wala kang karapatang kumain ng masarap. Kasi dapat poor ka lang palagi, dapat gusgusin ka palagi. Nakakapagod po sa ministry because napakataas ng standard. Iba po kasi yung standard pag ikaw ay teacher, ikaw ay minister, kesa doon sa ordinary tayo na rank and file. Nakakapagod din po, no, pag tayo po ay nagli-lead ng family natin or nag-serve sa ating pamilya. Minsan, hindi mo maiwasan na parang, teka lang, bakit ako lang lagi ang kumikilos? Kumilos ka naman dyan. Di ba hindi naman siguro ako pinanganak sa mundong ito para buhayin ko kayong lahat? Di ba merong mga minsan na hindi man natin minimean, but because we are so tired already, we say things that we do not mean. Or probably you are managing a lot of responsibility sa work. Hindi ka lang worker, nanay ka pa, tatay ka pa, no, kapatid ka pa, apo ka pa. Ang dami mong mga hats na sinusuot. Or probably you are so tired and discouraged of helping others spiritually, financially, emotionally, na parang everyone is making asa sa iyo at ikaw wala ka ring maasahan. Meron talagang mga panahon, mga ka-moments that ating pagiging faithful ay unrewarded. Kaya nga, lagi nating nire-remind yung ating mga sarili. Our faithfulness, masarap sana pag merong nakaka-appreciate, masarap sana kung merong nakakapansin. Pero, sabihan mo na yung sarili mo ngayon, nagagawa ako ng mabuti.
not for the applause of men, but because this is what God wants us to do. Alam niyo po, hindi kasalanan na mapagod. Sabi nga ni Apostle Paul, let us not grow weary of doing good. So siya din napapagod. Pero nire-remind niya sarili niya at nire-remind niya rin tayo na hindi kasalanan na ikaw ay mapagod. Kasalanan is if we're going to allow weariness and then surrender. Kasi wala na, ayoko nang tumulong, ayoko nang magmahal, ayoko nang gawin to. Total, hindi rin naman ako nakikita. Doon po tayo, malaking pagkakamali po ang ganun. Even Jesus experienced exhaustion. Di ba napagod din naman si Jesus? Sabi niya, oy, dito muna tayo ha, pahinga muna tayo sandali. Si Jesus nga natulog sa boat. Napapagod ang katawang lupa. God knows this, and the Apostle Paul is reminding you today and reminding me as well na napapagod tayo. Pero even if tayo ay pagod, we are going to remain faithful sa kagustuhan ng Diyos Ama natin. We're going to be faithful sa paggawa natin ng will ng Father. Diba? Alam niyo po, sa totoo lang, living dito sa mundo ngayon, lalo na sa mga balitang naririnig natin, sa problema natin sa ating mga pamilya, dagdagan pa ng mga health issues natin, nakakapagod talaga. But remember what Isaiah 40:31 says, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength." So anong gagawin? Napapagod tayo. Napapagod, lahat napapagod. Kung ikaw ay tao, mapapagod ka rin. But always remember that alam ng Diyos na ikaw ay pagod, but He is reminding us today na huwag kang titigil sa paggawa ng tama, huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. And then sabi nga, di ba, for in due season, we will reap. In due season. Ibig sabihin, hindi pa ngayon ang panahon. Hindi pa ngayon ang panahon na ikaw ay ma-encourage, hindi pa ngayon ang panahon na ikaw ay makakita ng resulta ng iyong pinagpipray. Alam kong marami po sa atin dito ang mahilig magtanim. Or kahit na hindi ka mahilig magtanim, ako nakaka-appreciate ako ng flowers, naka-appreciate ako ng mga herbs, ng mga gulay, ng mga ganyan, pero hindi po ako nagtatanim. Kasi ayoko magtanim. It's not that I don't like it, na I hate it, pero ayoko lang, hindi siya binigay na love sa akin. Pero even if you don't like planting, di ba ang farmer or ang planter, kapag nagtanim siya ng seed, dinidiligan niya, hindi naman niya chine-check yung seed every 2 days, di ba? Bubungkalin niya, titignan, ay teka lang, tumubo ba ang seed? Wala naman. Di ba? Nag-aantay ka. Tinanim mo ngayon, diniligan mo kanina, mamaya, or bukas, tapos sunod bukas, diniligan mo, mag-aantay ka. Na parang, ay bakit hindi pa siya tumutubo? Ang tagal naman. Pero nag-aantay ka. Nagko-question ka bakit hindi pa tumutubo, pero nag-aantay ka. Hindi mo binubungkal at tinitignan every now and then kung tumubo ba yung seed or hindi. Or kung nagkaroon ba ng change or hindi. Patuloy kang nagdidilig hanggang sa makakita ka ng konting pag-usbong. And even if you see something so small, you get so encouraged. And you know, you need to keep on watering that plant until that plant grows. And it's going to take a long time before that happens. Unless toge yan, di ba, na naglagay ka ng munggo, after 2 days, 3 days, 4 days, probably pwede ka nang kumain. But even then, you still have to wait. And you need to change the water every day. Parang ganun din po, ka-moments, ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin ngayon. For in due season, you're going to reap. Huwag mo nang laging tignan kung may nagbago ba. Tanim ka lang ng tanim. Dilig ka lang ng dilig. One day the seed will grow and the harvest will come next. Pero hindi pa sa panahon eh. So mag-aantay tayo. There is a waiting period between planting and reaping, and matagal yun. Merong marami sa atin ang merong may mga farm, or kahit na walang farm, sa mga bakura natin nagtatanim tayo 1 punong mangga. Hindi naman after 1 year mamumunga agad ang mangga. Diba? Ano pa siya? It will take probably at least 3 years or 5 years probably before you get to see a fruit, and that is a long time. Ganun din po sa atin spiritually. The fruit often develops slowly. Hindi po siya hinog sa pilit, slowly po siya, because character grows over time. Ikaw nga hanggang ngayon natitisod ka pa rin. Ikaw nga hanggang ngayon reklamador ka pa rin. How much more doon sa mga spiritually, ngayon lang tinanim, ngayon lang dinidiligan. Sometimes kasi our mistake is that we compare ourselves with others. Nakailang taon na po tayo mga ka-moments kumpara doon sa mga bago lang.
Ang nakakahiya, minsan yung mga bago lang, sila pa yung tama, sila pa yung encouraged masyado, sila pa yung on fire. Tayo parang jaded na. No, na-discouraged na kasi ako, ate, ayoko na. And the Apostle Paul is reminding us today that hindi ka pwedeng give up because in due season, we are going to reap. And alam niyo po, tayo na mga spiritual frontliners, no? Ang tagal po na makita ang pagbabago sa buhay ng isang tao. But that should not stop us from watering them. That should not stop us from doing good. And I'm reminding myself of this kasi sometimes gumi-give up na rin ako na parang, bahala ka nga sa buhay mo kung gusto mo ipilit yan o di bahala ka. Diba? Pero ngayon ay ako'y napaalalahanan na hindi pala dapat. Wag dapat akong mapagod sa kakatanim, kakadilig. Because in due season, I am going to reap the harvest. Not only ako, but marami din po yung makikinabang. Ikaw na listener ng Moments of Grace, ang dami mo nang pinagpipray. Ang dami na rin naman pong nasagot, pero ang dami pa rin ang hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Prayers may be answered after long delays. Minsan nga nakalimutan mo, pinagpray mo to. Tapos biglang, hala, nandito na ako. I don't even remember praying for this every day. And then God reminds you that many years ago, you prayed for this specific thing. And it happened. Huwag ka lang give up. Nakakapagod mabuhay sa mundo, sa totoo lang. Nakakapagod maging asawa, nakakapagod maging parent, nakakapagod na maging boss, nakakapagod na maging employee, nakakapagod ang buhay period. But Paul is reminding us not to grow weary in doing good kasi sa tamang panahon tayo po daw ay mag-harvest. Paul's promise is not based on optimism. Minsan kasi 'di ba positive thinking lang. Kaya natin 'to. Hindi po. Ikaw na listener ng Moments of Grace sa radyo at sa internet and ako na nagsasalita ngayon, let us stop thinking about that. Positive thinking lang. Let's be optimistic. Hindi po. We focus our eyes on the faithfulness of God, on the character of God kasi doon po nakasalalay ang lahat. Diba the past couple of days and even last week, lagi tayong pinapaalalahanan ng word ni God na mag-focus sa character niya, sa kung ano ang nababasa natin about Him in the Bible at hindi yung mga naririnig natin kung saan-saan. Hindi ko naman kayo inaaway at sinasabing, huwag ka na maniwala. Well, sinabi ko pala na stop thinking about positive thinking. No, you focus more on the character of God. And then, doon nang gagaling yung iyong pagiging positive thinker. Hindi yung tipong aasa tayo sa tao, aasa tayo sa iba, sa circumstances. There will be a lot of delays sa buhay natin. Sa tingin mo ba, ikaw lang yung nababagot sa takbo ng buhay mo? Ng buhay niya, ng buhay nating lahat? Ako din po. Tayong lahat nababagot. That is why we are being reminded through Galatians 6:9 today na hindi tayo mapapagod sa kakagawa ng mabuti because we are doing all these things for the honor and glory of God. And you know what? The harvest belongs to God. Hindi sa iyo. Hindi sa akin. And we work and we operate. Remember yesterday's Devo? We operate on God's timetable. Baka hindi pa kasi ngayon. Or baka time nang umuwi kaya pinauwi. Yung mga ganun, di ba? We operate on God's timetable, not ours. Anong responsibility mo? Anong responsibility ko? Our responsibility is to be faithful. To keep on doing good. Kahit hindi ka pasalamatan, kahit hindi ka pansinin, kahit na hindi mo makikita at makuha yung gusto mo. Because our responsibility is our faithfulness in obedience to God's will. And God's responsibility is the harvest. Diba? He is the Lord of the harvest. Hindi ikaw, hindi rin ako. Tayo po'y taga-tanim lang, tayo taga-dilig lang. So dapat tayo po'y steadfast. Tayo po'y hindi nag-give up. Because Galatians 6:9 reminds us, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. And we're going to discuss the if we do not give up pagkatapos po ng kantang ito. 5:30 na po. Magbabalik ang Moments of Grace. Dito lamang yan sa 1197 DXFE sa aking mga minamahal na mga ka-moments sa radyo at sa internet. Pasensya po ha, hindi ko mabasa ang lahat pero napusuan na po yan. Mamaya ng konti, handa na natin yung ating mga puso on how God is going to finish His word, His reminder for us today.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila, dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, asahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan.
And I would like to dedicate that sa iyo na nakikinig ngayon sa radyo at sa internet na medyo nabibigatan na talaga sa struggle, sa problema, sa mga challenges sa buhay. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. No, we are all in this together. Iba-iba man yung weight na kinikerry natin, iba-iba man siguro yung mga barkong sinasakyan natin. No? Ang iba sa storm na ito, lahat naka-lifeboat. Pero yung lifeboat ng iba ay medyo sosyal, nakayate. Pero alam niyo po, mas malaki din po yung problema nila. Tayo po na nakabangka, malaki din yung problema natin according to us. Pero kumpara sa kanila, mas malaki yung problema nila. Alam niyo po, hindi naman sa pinag-aaway ko na pa-contest ito na sige, palakihan ng problema. Hindi po. Tandaan natin, sinasabi po ng Word ni God na wala daw ibibigay sa atin na hindi natin kakayanin. So, manalig lamang tayo sa Panginoon. Yes, life is difficult, life is hard. No, ako nga, number 1 sa listahan na gusto nang umuwi sa langit para matapos na ang lahat. And every time na ginigising ako ni Lord na, okay Lord, since may trabaho pa ako ngayon, may kailangan pa akong gawin, magpapayaman pa siguro ako lalo ngayon, Lord. So I'm going to do what I can. I'm going to obey you. And there are times na gumigising din ako sometimes minsan pa na pasok tong Galatians 6:9 sa akin. Gagaya kanina na parang, Lord, I'm not feeling well. Eto, sinisipon na naman ako, Lord, kakasipong ko lang, kakaubo ko lang, kakalagnat ko lang, ngayon na naman ganito. Pero ang sabi is, let us not grow weary in doing good, for in due season, we are going to reap. And the third point is, if we do not give up. So, Mami Madeline, Tita Mami Malu, Mami Sofia, lahat ng mga mami ko, lahat ng mga daddy ko, lahat ng mga ate ko, mga kuya ko, mga uncle, aunties ko, lahat kayo na nakikinig ngayon, we should not give up. Alam niyo po, itong ini-emphasize ni Apostle Paul sa last part ng verse na ito na if we do not give up, this highlights the necessity of enduring. Huwag kang give up ka moments, nakakapagod. Pero tandaan mo, malayo na rin narating mo. Malayo pa ang iyong pupuntahan, pero kahit papano, malayo na rin ang iyong narating. Diba? And kung babalik ka, parehong lakad lang din yun. Parehong hirap lang din yun. You might as well keep on moving forward. The harvest is promised para doon sa mga nagpapatuloy. Diba ako hindi ko pa po nasusubukan yung mga fun run na yan. Although matagal na siyang nauso and hanggang ngayon uso pa rin siya. Merong mga pickleball, pero may mga fun run pa rin. Diba hindi ka mamibigyan ng finisher's medal unless you finish the race. And ikaw din mga ka-moments, ikaw na nakikinig ngayon, alam mo naman na pagod ka na. Pwede ka magpahinga. Ang hindi pwede, ang give up. Diba, give up lamang tayo sa kagustuhan ni Lord. Kasi meron tayong mga pinaglalaban, meron tayong, hindi Lord, ito ang tama, ito ang gusto ko. Ito ang dapat mangyari, Lord. Pero pag sinabi ni Lord na Magnolia, nandiyan ka na naman, nagagaling-galingan ka na naman, hindi naman yan yung gusto ko sa'yo. Doon tayo, ay okay Lord, give up na po sa pag-push ng aking gusto. Pero sa laban po ng buhay, tayo po ay magpapatuloy. Because our Christian life is not a sprint. Hindi siya 100-meter dash na pabilisan tapos na. Hindi po. It takes pacing. Diba lahat ng aking mga kaibigan na nagra-run, sabi nila, you run at your own pace. Kasi pag hinabol mo siya, marathoner yun ikaw hanggang 3K ka lang, hindi mo pa nga mahabol kasi every 2 minutes, ikaw ay maglalakad. Takbo ng 1 minute, takbo ng 2 minutes, tapos maglalakad na naman. Marathon po ang buhay natin, mga ka-moments. Tingnan mo, nakaabot ka ng August 12. Diba? How old ka na? 50, 60, 70, 80? Marathon ang buhay. And many of us start enthusiastically. You remember the verse yesterday? Diba? Na it's not the beginning, but the ending. And ang ending mo, doon makikita, kumbaga sa Bisaya, pakita ang katag sa ending. Makikita natin ang scattered, no? Makikita natin ang buong picture sa ending ng buhay natin. So ngayon na hindi mo pa nakikita, keep on running. Huwag kang give up, huwag kang mapapagod. Stop thinking about, positive lang. Hindi. You think about the character of God who promised never to leave you nor forsake you. The God who said, bigay mo sa akin yan, anak. Akong kikeri niyan. Take my yoke because my yoke is easy. Perseverance reveals kung ano yung totoong faith natin, kung gaano ka genuine. Tinatawag-tawag natin yung ating mga sarili as Christians.
Di ba Christians tayo kapag nakakapag-away tayo sa Facebook na ano ba naman yan? Bakit si Magnolia ang sinusuportahan ninyo? The Bible says, ganito ganyan. Meron pa tayong mga nalalaman, di ba na, uy, si Magnolia nagko-quote-quote ng verse para naman talagang. Hindi ba tayo happy na meron nagko-quote-quote ng verse? Di ba remember, God said, His word will not come back to Him in vain. So depende na yan kung kinote ni Magnolia yung verse na iba yung kanyang intention. Pero pag labas niyan, makaka-bless yan. Kasi that is the word of God. Pero hindi naaway-away natin. Di ba si Magnolia, kasi quote-quote pa ng verse, kala mo naman kung sino matino, pero ganito, itigil na po natin yan. Wala tayong pakialam sa takbo ng buhay ni Magnolia. Ang pakialaman natin, ang takbo ng ating buhay. Kasi kinakausap po tayo ni Lord ngayon through the Apostle Paul at tayo po'y pinapaalalahanan that hindi tayo dapat napapagod sa kakagawa ng mabuti kasi sa tamang panahon tayo ay ha-harvest if we do not give up. Narito na naman tayo sa if and when. Di ba when? Sigurado. If, hindi tayo sigurado. If ang ginamit dito sa if we do not give up. Ang harvest ay para lamang doon sa mga hindi give up. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Sa tamang panahon, makukuha rin natin yung dapat na para sa atin if we do not give up. Di ba minsan, circumstances natin parang napaka-imposible. Na-diagnose ka ng cancer, sinabing may chronic kidney disease ka for the rest of your life, ikaw ay magpapadialysis, yung anak mo, kagaya kay Kedge, no, na parang kabata-bata, hindi man lang makatakbo. Habang tayo na mga magulang na may mga makukulit na bata, pinapalo natin, takbo ka ng takbo. You imagine a parent na wini-wish na sana man lang kahit makalakad yung anak ko, happy na ako. And here we are, complaining because ang kulit ng mga anak natin laging nasusugatan kasi hindi marunong maglakad, puro takbo ang gawa. Alam niyo po, ito yung sinasabi ko na iba-iba po tayo na circumstances. Kaya bago po tayo magdrama na ako na yung pinakakawawang tao sa buong mundo. Siguro sa mundo mo. 'Di ba sa lane mo. Pero iba-iba po tayo ng mga circumstances. My circumstances or my problem today may be easy sa iyo. Kasi anong kailangan mo? Ito solusyon, tapos ang kwento, yan lang naman pala. 'Di ba minsan ganun tayo na parang aliit ng problema mo, yan lang naman pala. Para sa iyo maliit problema ko. Pero para sa akin, ang bigat na po ng pinapasan ko sa buhay. Para sa akin, ang liit ng problema mo na parang ano ka ba naman, wala ka bang Diyos? Pero para sa iyo, pagkalaki-laking problema na yan. Kaya nga, kalma-kalma tayo mga ka-moments sa, yan lang chicken, ang maliit na bagay. Hindi po, we always point people back to God. Hindi lang ikaw ang guilty niyan, ako din. Kasi minsan, di ba, marami na rin akong napagdaanan, so marami nagkikwento sa akin. So minsan, the temptation is, naku, yan lang naman pala. Huwag kang mag-alala. Ang daling sabihin, huwag kang mag-alala kasi tapos na ako dyan. Kaya sorry po doon sa mga nakausap kong nasasabihan ko, 'di ba? Na parang ano ba 'yan? Pinagdaanan ko na 'yan, 'di ba? Eto nga ako, ikaw na naman yung kwento, bida ng kwento mo. Syempre kwento mo. 'Di ba? Lahat po tayo, the problems we're facing now, it may be difficult. Sometimes our expectations are not met. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ilang beses na kitang tinuruan. Ang tigas ng ulo mo, nakakainis ka. Sometimes our expectations are met. Ang tagal mo nang inantay yung progress ng taong yan. Nakailang Bible study na to. Nakailang simba na to, pero wala pa rin nangyayari. Parang ikaw lang din. O bakit ka reklamador ngayon? Ang tanda mo na, di ba? Ang tagal mo ng Christian. Ilang beses mo nang nabasa ang Bible from cover to cover. O anong asal mo ngayon? Nagwo-worry ka pa rin, natatakot ka pa rin, kinakabahan ka pa rin. Di ba? Sa totoo lang walang mapili sa atin, kaya nga kailangan natin si God. We need the Lord Jesus Christ because it is only our faith in Him, by His mercy and grace, na tayo po ay pwedeng masave. Kasi kahit na ilang beses nyo na pong nabasa ang Bible at memorize po ninyo ang Bible, pero kung wala naman pong application sa mga buhay natin, kaya nga ako excited mag-moments kasi ako po yung unang-unang binabago ni Lord. Ako yung unang-unang nakikita yung aking, huy, nakakahiya ka Magnolia. Diba? Parang, Lord, patawad po. And sometimes I get so frustrated with myself because natapos ko na to before, binalikan ko na naman.
Alam mo yun, na parang, ito na naman na kasalanan, Lord. Natutunan ko na to, Lord. Humingi na ako ng sorry sa'yo before, tapos nagbagong buhay na ako, tapos ito na naman. And sometimes, our fatigue clouds our perspective. Kasi nga pagod na ako. Ako na yung pinakakawawang tao sa buong mundo. Ako na lang yung nagsasakripisyo palagi. Ako na lang yung nagbibigay. Ako na lang yung umuunawa. Ako na lang yung lagi na lang ako. And sometimes it gets to be so tiring and so discouraging. So the Apostle Paul is reminding not only the Christians in Galatia, but you na nakikinig ngayon sa radyo at sa internet. Ang reminder sa atin ng Panginoon through the Apostle Paul today is to keep on sowing, keep on planting, keep on watering, keep on serving, keep on praying, keep on trusting. Because the difference between seeing the harvest and missing it is if we give up or not. Hindi mo makikita ang bunga kung ititigil mo na. So for example, ako ay isang maliit na seed. Tinanim mo na ako. Dinilig-diligan, dilig-dilig. Hindi mo alam anong nangyayari sa ilalim. Meron na pala yung mga umuusbong-usbong na ganyan. Tapos, ang tagal mo nang nagplant. Hindi naman lahat kasi namumunga agad. May mangga nga kami na parang 1 million years na siya. Hindi pa rin siya namumunga. Putuli na nga lang kasi. Tapos yun pala, yun na yung season ng kanyang pagbunga. Pinutol mo kasi napagod ka na, nairita ka na, nainis ka na. Hindi mo na makikita. At malalasahan kung gaano katamis ang bunga ng iyong inalagaan for many years. You may not see what's happening inside, pero the Lord is already working. Saan ka napapagod ngayon ka moment? Saan ka napapagod na gumawa ng mabuti? Ano yung mga sinusukuan na natin ngayon? Are you judging things and their growth because you don't see it? Malay mo si Lord, kumikilos na. And tandaan mo, lahat ng ito, business ni Lord. Hindi yan sa'yo. Joiner ka lang. Joiner lang din ako ka-moments. Pag sinabi na Lord, sarado na yung DXFE, tapos na ang mission. Hindi pwede, Lord. Kasi ganito, ganyan. Sino ako para magsabi niyan? When God says na, pauwiin ko na yung anak ko na yan ha, kasi time to go home. Pwede ako mag-request. But who am I to order God? Who am I to give up when I am being told today to not be weary in doing good because in due season I am going to reap if I do not give up? Gawin mong personal ka moments. What is God calling you to do? You may be discouraged. You may be frustrated. You may be, yoko na, kakapagod na. Galatians 6:9 teaches us, faithful believers, that we are not supposed to allow this temporary weariness. Pahinga ka. Di ba kung wala kang perang magpunta somewhere para magbakasyon, magpamasahe ka. Magpamassage ka. Magkano lang massage? 500, 600. Tapos matulog ka buong maghapon. Mag-file ka ng leave. Kain tulog sa kwarto mo. Naka-on ang electric fan or ang aircon the whole time. Bakit ba? Nagbabakasyon ako kasi pagod ako. So that tomorrow when I wake up, I am energized and refreshed and ready to do good once again. And tandaan natin ha, lahat ng ginagawa natin, check natin yung puso natin. Kasi baka tayo po'y nagre-reklamo kasi ginagawa natin ito para sa ating kaluwalhatian. There should nothing should be in our pagbigay, paggawa, pagtulong na about us. Lahat po dapat ay nasa Panginoon. We are not there yet. Kaya nga buhay pa tayo ngayon kasi binabago pa po tayo ni Lord. Huwag kang mag-alala kung perfect ka na, bukas na bukas. Mamaya, perfect ka na ngayon. After 1 minute, wala na, patay ka na. Pinapunta ka na sa langit. Bakit? Because perfect ka na. Lahat po ng mga buhay ngayon ay imperfect. Lahat po ng mga buhay ngayon, binabago pa rin ni Lord. So lahat tayo na nakikinig ngayon, patuloy tayong gagawa ng mabuti. Because in due season, we are going to reap if we do not give up. So keep doing good, keep trusting God, and do not quit before the harvest arrives. Kakapagod. Yoko, Lord, actually. Kasi meron ako mga tao sa isip ko ngayon na parang, Lord, yoko na, kakapagod.
Lagi na lang ako. 'Di ba? Ako na naman yung bida. 'Di ba, grace lang talaga ni Lord ang lahat. Ka-moments, keep doing good. Si Lord na ang bahala sa pagpapagrow. Si Lord na rin ang bahala, no, sa pag-harvest kasi wala ka naman talagang pakialam sa harvest. The Lord of the harvest 'yon, 'di ba? Hindi ikaw. So Ate Conch, patuloy lang tayo, ate, because nothing is about us. 'Di ba, Tita Mami Malu? Nothing is about us. Tayo po'y tagagawa lang. Hello to you, Rod Mars! Mar lang pala. Rod Mar ng New Zealand. Teka lang ha, meron akong alam na Kia Oro? Sounds like. Hello to you. And good morning, Rod Mar. Thank you so much for tuning in. Sa mga hindi ko po nabati, pasensya po ha, because we kind of prioritize the Devo for today kasi ang ganda ng verse na bigay ni Lord. So walang bibitaw mga ka-moments ha. Si Lord na po ang bahala sa lahat. It is now 5:51. Ihanda na po natin yung ating mga puso as we approach the throne of grace. I will not be able probably to pray for everyone individually, but as always, don't worry because we are going to pray for you even off air. So anong utos ngayon? Continue doing good. Do not be weary in doing good, for in due season we are going to reap if we do not give up. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya'y si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin, kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin, kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim
His glory and grace. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat for reminding us today because sa totoo lang, Lord, napapagod na po ang marami sa amin. Sometimes we just want to turn our backs and bahala na sila sa mga buhay nila, oh Lord. But today, Father, you have reminded us once again that this is about us and our obedience sa inyo. This is about us having faith in the God who is patiently waiting and preparing for the harvest to come. Sino po kami, O Lord, para po give up? Sino po kami para tumalikod? Kayo nga po, Lord, hindi nyo kami tinatalikuran. Salamat, O Lord. I pray for the courage and the strength to do what is right today. Lord, I pray for Ma'am Jean, ang pasyente po natin, Weng Aguado. Father, I pray that you're going to touch her at this very moment, O Lord God, and may she feel your embrace, Father. Salamat po sa pagmamahal at pag-aaruga ng mga caregivers namin. I pray that you're going to continue to strengthen our caregivers, O Lord, because they're not only physically tired but emotionally tired as well. I continue to pray for Sir Joel Bula. Lord, sana po yung makarecover na siya. Gamitin niyo po yung kanyang pagpapahinga, yung pagpapa-therapy niya, O Lord, so that siya po ay maibalik yung kanyang lakas at makarecover po from his sickness. Lord, inudulog ko rin po sa inyo si Pastor Gonzales, pati si Justin Mark, O Lord, sa kanila pong pagbiyahe papuntang UP, Manila. Father, I pray for your protection as well. Ang dami pa naman naming mga nakikita, O Lord, na mga reckless drivers. Lord, I pray that you're going to spare us. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan, O Lord, and allow us to go back to our families later safe and sound. I continue to pray for Sir Edwin Castrillo. Thank you so much, O Lord, for healing him. Thank you for adding another day sa kanya pong buhay. Even kay Kedge, O Lord, mas nagiging frequent na po yung seizures ni Kedge. Father, I pray for wisdom sa kanyang neurologist. Sana po'y makita kung ano ang problema at mabigyan po ng solution. Even po sa asawa din ni Kuya Arnold, Father, this week is going to be challenging para po sa kanilang pamilya. Bahala na po kayo magbigay ng kalakasan sa kanila, na I pray for the peace that surpasses all understanding. Lord, kay Jabin Lloyd, who is not feeling well ngayon, Lord, ang hirap po na nasa academy siya and he is going through this sakit, O Lord. Father, I pray that kumalma na po yung kanyang tiyan, and I pray, O Lord, na kung ano man po ang causing this ay malaman na po so that he ay mabigyan po siya ng karampatang gamot, O Lord God, and intervention. I pray that he will not be dehydrated as well. Lord, patuloy ko pong dinudulog sa inyo ang bawat pamilya po na nakikinig ngayon. Hindi lamang po pamilya ni Ate Rosita, but lahat po ng pamilyang we are representing sa radyo, sa internet. Lord, alam niyo po yung mga challenges namin sa mga asawa namin, sa mga anak namin, sa mga relationships namin. And honestly, O Lord, it is so difficult to forgive each other, lalo na pag medyo malalim na po yung sugat, ang betrayal. Lord, thank you because the Lord Jesus Christ understand how it is to be betrayed. Lord, I pray for those wives na meron po mga asawa na sumakabilang bahay. Father, I pray for strength and I pray for courage. I pray, O Lord God, na patuloy po silang umiyak lamang sa inyo. And Father, when the time comes na bumalik po yung kanilang mga asawa, bigyan niyo po kami ng enough grace and mercy, O Lord, na magpatawad po sa kanila. Because forgiving is not for them, but it is for us. But Lord, we confess, ayaw po naming magpatawad. Kung pwede po, O Lord, ay kunin niyo na lamang po sila para tapos na po ang kwento. Pero Lord, sila din po ay kinakausap ninyo. Sila din po ay binabago pa ninyo. Hindi lamang yung mga asawa namin, mga anak namin, pati yung mga tao sa palibot namin, and even kami, O Lord. So Father, I pray that we're going to be gracious and merciful to each other as you are gracious and merciful to us. Lord, I pray for Jacob's Church. I pray also, Father, para po kay Sid Bonghanoy at ang kanyang buong pamilya. Lord, kami po na hindi sabay-sabay magsimba, may mga asawa po kami, mga anak kami, mga kapatid na hindi pa po mananampalataya ng Panginoong Jesus. Lord, kung hindi man po kami yung gamitin ninyo, I pray that you're going to send somebody, O Lord, na matauhan po ang mga taong ito at sila po'y manalig sa inyo. Kami, O Lord, we will not stop praying for them. But Father God, I pray that you are just going to help us, O Lord God, patiently wait. Lord, I also would like to pray para po sa mga farmers namin. Lord, dito po sa Mindanao, meron po kami na-experience na El Nino. Bitak-bitak na po yung mga lupa namin, while yung mga nasa Luzon naman ay sobra-sobra po ang kanilang tubig.
Lord, I pray na umulan naman po ng enough para po madiligan yung aming mga tanim. Lord, marami po sa aming mga tanim ay ready na to harvest and this is going to be crucial sa amin. So Lord, tulungan niyo po yung aming mga magsasaka. I pray, O Lord God, that you're going to bless the work of our hands as well. Lord, inudulog ko po sa inyo si Ate Miles Gonzalez. Maglalakad-lakad po siya ngayon, oh Lord, at maghahanap ng pwedeng tumulong sa kanya for her needs. I pray that you're going to bring her to the right people, and the right people, oh Lord God, will help her as well. Lord, patuloy ko pong dinudulog sa inyo si Ate Rowena Acos. Lord, alam niyo po ang kanyang pinagdadaanan. Father, she is a warrior ngayon. I pray that she is going to be a survivor pretty soon. I pray for those na meron pong cancer. Lord, ang hirap po na marinig galing sa aming mga doktor na meron kaming cancer, stage ganito, and magpapakimo. Lord, in this turbulent season ng buhay po namin, I pray that you're going to be our anchor, our strength, and our provider as well. Mahal po, O Lord, ang magpakimo. Mahal din po ang magpadialysis. So for those, O Lord God, na nagpapadialysis, kaya na Tita Haruna, O Lord, I pray for your strength and I pray for your patience as well. Lord, this is not the kind of life that we want for ourselves. But you allow this to happen. Alam po namin, O Lord God, na may rason. Father, sometimes forgive us because we do not see your hand working na parang napaka-unfair. But today, O Lord God, in the past few days, you have reminded us to focus on your character. I pray for Claribel, kay Billie Jean, kay Jericho and Aleli. Lord, even kay Tita Fuli sa kanya pong likod. Father, I pray for their family. May you be the Lord sa bawat miyembro po ng kanyang pamilya. Lord, I continue to pray for Ate Acosinefs, kay Vilma May Fuentes, even kay Sir Oliver Fuentes. O Lord, sa lahat po na meron mga nilalambing sa inyo, si Ate Conch Saheki, alam ko po na meron siyang mga pinagpipray sa inyo. Lord, I pray that you're going to strengthen her. I pray that you're going to give her the peace that surpasses all understanding. Na yung kahit kami, O Lord, hindi po namin maintindihan na sa kabila po ng mga problema at bagyong hinaharap namin, nandito pa rin po kami, O Lord, umiiyak sabay tawa. Lord, kayo na po ang bahala sa lahat po ng mga nasasaktan today. I pray for Carlea Mareth. I pray, O Lord God, sa mga anak po namin. Sana'y lumaki po sila na may takot po sa inyo. Wala po kami ibang pwedeng hingiin, O Lord, but may they grow up fearing you, acknowledging the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Lord, yung mga tuition fee po namin, salamat in advance for how you are going to provide. Father, yung mga anak po ni Ate Shirley, yung pong aming mga plano sa buhay, Lord, we lay them all down at your feet. Para po kay Krisha, O Lord, mag-e-exam na po siya hanggang Friday. I pray na maalala niya po yung kanyang mga pinag-aralan. Father God, doon po sa mga tumutulong sa amin. Doon po sa mga binibless ninyo so that kami po ay mabless. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. I pray that you will continue to bless them, O Lord. I pray, O Lord God, na ma-realize po nila na hindi sila nagkamali in obeying you. Kami naman po na mga nakakatanggap, O Lord. Father, I pray na gamitin po namin sa tama yung amin po mga natatanggap because pinaghirapan po ito ng aming mga mahal sa buhay. Yung mga OFWs na nagpapadala, yung mga nanay at tatay, O Lord, na sumusuporta pa rin sa mga anak, yung mga anak po ninyo, O Lord, na sumusuporta po sa amin na mga spiritual frontliners. Lord, we cannot name them one by one. We just want to thank you, O Lord God, sa mga buhay nila. Sila din po ay nagsastruggle, sila din po ay nahihirapan. Kayo na po ang bahala, O Lord, na tumulong sa kanila. Lord, a lot of us are going through mental problems. Lord, we want to focus our eyes on you, but our circumstances sometimes, O Lord God, pull us down, pull us back into the abyss. Father, remind us that we are already victorious in the Lord Jesus Christ. Nakakapagod na po sa totoo lang na lumaban, O Lord. It is easier for us to give up. But you have said in your word, we are not to give up. We're going to continue doing good. We may not see the harvest now. We may not see the change now, but we're going to continue fighting, O Lord God, one day at a time. I pray, Father, for my sister Micah. You know what is going on sa kanyang puso at sa kanyang isip. Kay Ate Ann Claire as well. Kay Ate Sharon Claire. Lord, sa lahat po ng mga taong nasa listahan ko po, Lord, kayo po ang bahalang mag-meet sa kanila sa center ng kanilang pangangailangan.
And may they always remind themselves, O Lord God, that you are God, still seated on your throne. Lord, honestly, we do not understand why things are happening the way that they are. But today, O Lord God, you have reminded us to keep on doing good. Because in due season, we are going to reap if we do not give up. We don't have plans of giving up, O Lord. So infuse us with your strength. Give us your wisdom. Give us your patience, O Lord, so that we will just bow down and surrender to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Found my place. It is now 6:06. Maraming salamat mga ka-moments for keeping me company the past hour. And 7 minutes, God willing, tayo po ay magkikita-kita again tomorrow. Hindi ko na po kayo mabasa isa-isa, but you know, I love you and we are going to pray for you. Reviewin po namin yon kasi baka meron kami mga na-miss, no, na hindi namin nabati or hindi na-prayhan. Love you all. God willing, kita-kits po tayo bukas. Bye! That you love us no matter what we do makes us want to love you too. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do makes us want to love you too. Waiting for angry words to sear my soul, knowing I don't deserve another chance. And suddenly, the kindest words I've ever heard come flooding from God's heart. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do makes us want to love you too. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do makes us want to love you too. If you are for us, who can be against us? You gave us everything, even your only son. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do makes us want to love you. And it's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do makes us want to love you You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above
to deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You never fail. You won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Oh, you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. The Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I